Hello, good day everyone. So today tuturo ko sa inyo. Hanap lang tayo ng crypto na aking tinayan. Dito sa trade, ito kasing Binance yung ginagamit ko para makapagbasa ng indicators. Kapag kasi wala akong indicators, ayoko naman noon, parang hinuhulaan ko yung market. So etong XRP, as you can see, ito. Pwede ka kasi mag-search dito kung anong crypto ba yung tinayan mo. So yung sa akin, in my case, meron akong tinayan na XRP. So tap natin XRP. And dito, ituturo ko lang sa inyo kung paano ba magbasa ng graph. So, ang ginagamit ko ditong indicators is yung Bollinger, saka yung volume, saka yung MACD. Pero minsan, gumagamit din ako ng EMA. So, ito yung EMA. Ayan. Pero, kapag naman Bollinger, ito. So, kung makikita nyo, ito yung resistance, ito naman yung support. Ito etong dilaw, ito yung pinaka-resistance niya, ito din naman yung pinaka-support. So, yan yung tinitingnan ko. Now, kapag halimbawa na-hit niya yung resistance, for example, ito, magbabounce. So, ibig sabihin, bababa. Yun ay, pero hindi ako hindi ako professional. Pero ito yung mga ginagamit kong indicators. Now, meron pa kayo tuturo sa inyo yung EMA. So, itong EMA, hanggat nakadikit pa siya dito sa dilaw or hindi pa siya nakalutang, ibig sabihin, may chance pa na umakyat yung candle or yung market. Pero, depende kasi yan kung ano yung ginagamit yung time frame. For example, ito yung akin 1 month. Balik ko lang sa Bollinger para hindi ako malito. So, ayan, nabutas na niya yung resistance sa 1 month. Pero, kapag halimbawa kayo, ang gusto nyo, yung time frame nyo, maikli lamang, meron ditong 1 day. Tapos, meron din 50 minutes, 1 hour, and 4 hours. And, ito pa yung iba nyong pagpipilian. So, meron ditong 1 week, 3 days, and 12 hours. So, dito, yung 1 day, ibig sabihin, yung isang candle, ibig sabihin yan, yan yung 1 day. So, for example, itong isang kandila na to. Ito kasing mga to, ang tawag dyan, candle. So, ito yung kahapon. Makikita nyo naman yung date eh. Ayan, makikita nyo yung time. So, yung isang candle na to, 1 day. 1 day yan. So, pag binago mo yan, for example, 1 week. So, yung isang kandila dito, ibig sabihin, ito ay loob ng isang linggo. So, etong kasalukuyan, ito yung current yung umaandar, ibig sabihin, hindi pa tapos yan. So, bukas, maghihintay tayo mga alas 8, magkakaroon na ng panibagong candle dito sa 1 day. So, yung 1 month, kada isang candle, ibig sabihin 1 month. So, ito yung current month. Etong umaandar na to. And makikita nyo kung magkano nag-open to, 0.50. And yung pinakamataas na naabot na niya ay 0.6989. Diba? Wait lang, asa na yan? Now, yung sa akin kasi, yung pera ko wala na dito sa Binance, nasa coins.ph na. So, ipapakita ko naman dito sa coins.ph. So, dito, makikita nyo na agad yung peso. Hindi nyo na kailangan i-multiply sa 55 pesos. So, for example, dito sa may trade. Hanapin ko lang dito yung XRP. So, ito yung XRP, kasalukuyang 38 mo. Itong 1 month candle niya, umabot ng 40.88. Tapos, yung akin, ang nilagay ko dito is, nabenta na pala natin. So, kapag halimbawa kasi naglagay ka dito, kung magkano mo siya ibebenta, halimbawa dito sa may sell, ibebenta mo siya ng 39.49. Tapos, ibebenta mo lahat. Once na may hit yung number na yon, execute na yan. Mabibenta na yung binili mo. Okay? So, dito sa may history, makikita na natin yun dito sa ating history. Wala na siya sa ating open orders. Kasi na-execute na naibenta na. Kasi ang nilagay ko ata, 40. So, tingnan natin mabuti. Ayan yung XRP. Ito na. So, etong XRP na execute na siya. Ayan 100%. Dahil, nilagay ko 40.37. Pero, ang na-hit ng market ay, tingnan natin, 40.88. Now, ituturo ko naman sa inyo kung saan mapupunta yung pera once na nakapagbenta na nga tayo or nagbenta tayo. So, dito sa ating portfolio, pasensya na kayo, nilalagnat kasi ako ngayon. Pero, kailangan ko lang din mag-update sa inyo.
Di ko na kasi na-video dati kung magkano ba yung tinaya ko dito. Anyway, so dito makikita niyo yung Philippine peso ko. Meron na akong 3,850. Dati, ang pagkakataya ko ata dito, 3,000. So, nanalo tayo ng 850. Pero, reminders lang mga kabomboms na the more na mas malaki yung pera mo, the more na mas malaki yung makukuha mong panalo. Pero kapag maliit lang yung puhunan mo, syempre, maliit lang din yung makukuha mong puhunan. So, imagine kung ang pera ko 20,000, diba? E di mas malaki yung aking makukuha. Diba? Yung panalo ko. So now, kapag napunta na siya dito sa Philippine peso, meron na tayong option kung i-withdraw ba natin or itataya ba ulit natin. So sa pag-withdraw, tatap lang natin yung Philippine peso and dito makikita na natin yung cash out or cash in. So meron pa tayong option kung magdadagdag pa ba tayo ng pesos or ng peso dito sa ating amount or sa ating account. So, now, magka-cash out lang ako ng 1,000 para meron pa akong 2,850 na itataya. So, maganda na rin kasi to dahil pang merienda, diba? Maganda rin to kasi, syempre, dagdag, din natin to, dagdag income, lalo na pag malaki capital natin. So, hindi lang naman ito tinayan ko, meron pa akong tinayan na iba, pero hindi ko naman papakita sa inyo yun. Ito yung pinaka maliit na amount pero kailangan ko na i-cash out to, pero magka-cash out lang tayo ng 1,000. Hintayin lang natin mag-loading. Habang loading pa mga kabomboms, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. And kung meron kayong mga katanungan about dito sa pagtitrade, pwede tayong gumawa na another video para may turo ko sa inyo kung paano ba ako nagba-buy and sell talaga, diba? Kasi meron tayong mga indicators na sinusundan and hindi ko naman siya may explain sa isang video lang. Anyway, dito, para makapag-cash out tayo, meron tayong dito mga top picks. Ito yung kadalasan pinipili ng mga gumagamit dito sa may coins.ph. Pero, meron pa rin naman dito, ito yung mga listahan ng e-wallets and pwede natin i-view all para makita natin lahat ng choices na pwede natin pagpilian. And dito naman sa may banks, makikita nyo marami din kayo pagpipilian. Hindi lang yun dahil meron din silang remittance center. So, para makita nyo lahat ng listahan, itap nyo lang yung view all options. Anyway, ayan, ang bilis ko na naman magsalita. Ganito kasi ako pag may nararamdaman ako. Masakit talaga yung lalamunan ko. Anyway, so, ang pipiliin ko ngayon, etong GCash. So, yung GCash, within 10 minutes lang, marireceive na natin yung ika-cash out natin sa ating GCash account. So, tap natin yung GCash. Meron pala akong sa inyo mga kabomboms na ang daming nawawalan ngayon ng pera sa GCash. And kung gusto nyo malaman kung bakit sila nawawalan, meron tayo another tutorial niyan. Ilalagay ko na lang din yung link sa may comment section para aware din kayo na kailangan nyo mag-ingat. Saka, para alam nyo din yung gagawin nyo in case na mawalan kayo ng pera sa inyong account. Anyway, dito, kapag InstaPay ginamit natin, magbabayad tayo ng 10 pesos pero marireceive agad natin within 10 minutes. Pero kapag PesoNet naman, free lang pero kinabukasan natin marireceive next banking day. And dahil hindi naman ako makakapag-withdraw ngayon dahil nasa bahay ako at gabi na, ito na lang ang PesoNet. So, ayan, ilalagay lang natin dito yung amount ng ating i-withdraw. So, tataya na naman ako mamaya. Pero I don't know kung may i-video ko pa or may screen record ko pa kasi masama talaga yung pakiramdam ko. So, pwede naman max, kung max na natin i-withdraw lahat ng pera natin, tap lang natin yung max. Pero isa akin 1,000 lang since meron pa naman akong budget. Ayan. Kung interesado kayo sa mga ganito, meron din sa GCash kung paano ba tumaya doon and kung paano ba manalo. Meron na din akong tutorials. Ilalagay ko na lang din yung link sa may comment section para meron kayong pagpipilian kung saan nyo gustong mag-crypto, okay? Or mag-trade. So, eto, ayan, makikita natin wala nga yung fee. So, 1,000. So, hindi natin marireceive to agad sa ating GCash account dahil hindi natin pinili InstaPay. Okay. Tap na natin yung next. And dito, yung recipient name, ilalagay natin yung pangalan nung GCash account. Kung kanino nakapangalan ng GCash account na padadala natin. So, lagay natin, kailangan tama yung details na may input nyo. Tapos dito sa may account number, yun yung mobile number ng GCash na papasahan nyo. Huwag kayo malilito mga kabomboms kasi once na magkamali kayo dito, magkakaproblema kayo. So, kailangan be mindful talaga kapag mga pera yung transaction natin. No, kapag nailagay na natin yung information ng GCash na papasahan natin, tap na natin yung next.
And dito nga, ayan, makikita natin yung account name, saka yung account number. Tapos yung transaction summary, kung magkano nga ba yung inyong ipapasa. So, ayan, i-confirm na natin yung ating transaction para mag-proceed na. Ayan, so magpapadala sila ng OTP or authentication code sa ating mobile number na nakaregister dito sa ating CoinsPH, and ilalagay lang natin dito. So, meron din time limit yan. So, 45 seconds na lang natitira sa akin. And there you go. So, nabawasan na yung ating peso dito. Check natin kung nag-reflect na agad dito. I-ano lang natin, i-refresh lang natin. So, hindi, ayan, ang available balance na lang natin 2,850 and itataya natin yan. And dahil hindi pa agad siya magpuproceed, dahil hindi naman tayo gumamit ng InstaPay, makikita natin yun dito sa may in order, okay? So, ganun lang kabilis mga ka-bomboms bookplate mag-transact dito sa coins.ph. Okay, hanggang dito na lang ang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed everyone. Bye!